Class, dito na tayo sa medyo nakakalito pero pinaka-important, interpreting statistical outcomes. Kasi hindi sapat na may result ka. Ang tanong, legit ba yan? Una, mean. Ito yung average, nagbibigay ng general idea kung saan umiikot ang data. Pangalawa, p-value. Ito yung ginagamit natin para malaman kung ang result ay due to chance lang o may tunay na pattern. Simple lang. Pag P is less than 0.05 arrow significant, ibig sabihin, malamang hindi siya nagkataon lang. Pag P is greater than 0.05 ay hindi significant, posibleng chance lang ang nangyari. Pero tandaan mo, hindi porke significant, ibig sabihin malaki agad ang effect. Kaya dalawang tanong lagi, totoo ba ito? Gaano kalaki ang epekto? At pinaka-importante, iwasan ang misinterpretation. Kasi kahit tama ang computation mo, kung mali ang interpretation mo, mali pa rin ang conclusion mo. So hindi lang computation ang kailangan, kundi malinaw na pag-unawa. Class. Ito na yung part na madalas talagang nakakalito. Kaya babagalan natin at gagawin natin itong parang grade 1 level, step by step. At kung matapos mo ito at hindi mo pa rin agad maintindihan, okay lang iyon dahil mahirap talaga ang part na ito. Kaya kailangan mong ulit-ulitin, mag-take notes ka at magtiyaga dahil patience ang pinakakailangan sa topic na ito. Ngayon, huminga ka muna ng malalim at magpatuloy tayo. Isipin mo muna ang sitwasyong ito. May dalawang grupo na tinatawag nating Group A at Group B. Halimbawa, ang Group A ay nag-aral ng mabuti habang ang Group B ay hindi masyadong nag-aral. Pagkatapos, kumuha sila ng exam. Lumabas ang average score ng bawat grupo kung saan mataas ang average ng Group A at mababa naman ang average ng Group B. Kapag tiningnan mo ito, parang obvious na mas magaling ang Group A. Pero sandali lang. Ang tanong ng statistics ay ganito. Sigurado ka ba na dahil ito sa pag-aaral o baka nagkatao lang ang resulta? Dito pumapasok ang konsepto ng p-value. Para mas maintindihan, isipin mo ang simpleng halimbawa, parang naghagis ka ng coin. Kung minsan ay lumabas ang heads, normal lang yon. Pero kung 10 beses mong hinagis ang coin at puro heads ang lumabas, magsisimula kang magtanong kung may kakaiba na bang nangyayari. Ganito rin ang p-value. Kapag ang p-value ay less than 0.05, ibig sabihin ay napakaliit ng chance na ang result ay nagkataon lamang. Sa madaling salita, sinasabi ng statistics na hindi ito aksidente at may tunay na dahilan kung bakit nangyari ang resulta. Kaya ang conclusion sa ganitong sitwasyon ay significant. Halimbawa ulit, may isang gamot na ibinigay sa Group A habang ang Group B ay hindi binigyan ng gamot. Kung lumabas na gumaling ang Group A at ang p-value ay less than 0.05, masasabi natin na malamang ang gamot ang dahilan ng paggaling. Ngayon, tingnan naman natin ang kabilang sitwasyon. Paano kung halos pareho lang ang scores ng dalawang grupo? Halimbawa, ang Group A ay may score na 85 at ang Group B ay may score na 84. Magkalapit ang kanilang mga resulta. Kung ang p-value naman ay greater than 0.05, ibig sabihin ay may posibilidad na nagkataon lamang ang kaunting difference. Isipin mo ito. May dalawang bata na tumakbo at ang isa ay nanalo lamang ng 1 segundo. Hindi mo agad masasabi na mas magaling ang nanalo dahil maaaring nadulas lamang ang isa. Sa ganitong sitwasyon, ang conclusion ay not significant. Isa pang halimbawa, nagbenta ka ng dalawang produkto. Ang product A ay may 100 na sales, habang ang product B ay may 98 na sales. Halos pareho lamang ang kanilang performance. Kahit mas mataas ng kaunti ang product A,
Hindi mo agad masasabi na mas epektibo ito dahil maaaring timing lamang o swerte ang dahilan. Kaya dapat mong tandaan na hindi sapat na may difference sa results. Kailangan mong itanong kung malaki ba ang difference, kung consistent ba ito, at kung may posibilidad bang chance lamang ang dahilan. Sa visual na paraan, kapag malayo ang pagitan ng dalawang curve, mas malinaw ang difference at mas posible na ito ay significant. Kapag ang dalawang curve naman ay nagsasapawan o magkadikit, hindi malinaw ang difference at mas posible na ito ay not significant. Gayunpaman, hindi sapat na umasa lamang sa itsura ng graph dahil ang p-value pa rin ang magiging final na batayan. Sa madaling summary, kapag ang p-value ay maliit, masasabi mong totoo ang resulta. Kapag ang p-value naman ay malaki, masasabi mong maaaring nagkataon lamang. Sa huli, hindi nakakatakot ang statistics kung dahan-dahan mong aaralin at uunawain.